Hinalaan umano ni US President ang gobyerno ng China tungkol sa plano nito na arestuhin ang iligal na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea, at sinabi ng US President na labag umano ito sa international na batas. Sinabi na hindi umano papayag ang US government na basta-basta nalang arestuhin ng komunistang bansa ang mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea, lalong-lalo na kapag nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Binigyang diin rin ng US President na wala umanong karapatan ang China na magsagawa ng anumang law enforcement activity sa South China Sea dahil labag umano ito sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Nagbanta na handa ang US government na magpadala ng karagdagang military assets sa South China Sea kapag pinilit ng komunistang bansa na ipatupad ang pinakabagong batas nito sa South China Sea. Ito ay matapos binalaan ng Pilipinas ang China na magiging direktang paglabag umano sa international na batas kung ipipilit ng Coast Guard nito na ikulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis ang mga sinasabi nitong trespassers sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs na mga regulasyon ng China Coast Guard ay hindi maaaring i-apply sa mga state territories at maritime zones dahil labag ito sa mga karapatan at entitlement ng iba pa mga sovereign states sa ilalim ng international na batas. Niremind ng DFA ang China na mga domestic laws ay dapat naayon sa mga commitment at obligasyon nito sa ilalim ng international na batas, partikular na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang umiiral na 2016 Arbitral Award sa South China Sea, gayon din ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Sa ilalim ng mga bagong regulasyon, pinahintulutan ang Chinese Coast Guard na mag-interrogate at ikulong ang mga tinatawag nitong trespassers nang hindi bababa sa 30 hanggang 60 araw ng walang paglilitis, tulad ng mga foreign vessels at taong pinaghihinalaang pumapasok sa mga inaangking teritoryo ng China. Inilabas ng Beijing ang kautusan matapos ilang ulit na hinarang ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine vessels sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at Ayungin Shoal, mga lugar na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Patuloy na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, sa kabila ng naging desisyon noong July 2016 ng Permanent Court of Arbitration na nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng komunistang bansa sa pinagtatalunang karagatan. Samantala, iniulat ng isang source na sinabi umano ng dating presidente ng China na mataas ang posibilidad na mahahalintulad ang kanilang bansa sa Russia kapag pinilit ni Xi Jinping na makipaggera sa Pilipinas. Sinabi ni dating Chinese President Hu Jintao na hindi umano malayong mangyari sa China ang kinakaharap na problema ngayon ng Russia kapag pinilit ni President Xi Jinping na galawin ang kaalyado ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Pinayuhan umano ni Hu Jintao si President Xi Jinping sa isang closed-door meeting ng mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party na huwag nitong galawin ang Pilipinas pati na ang Taiwan dahil sigurado umanong hindi ito palalampasin ng Estados Unidos. Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw umanong nababahala at kinakabahan ang dating Chinese President dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa West Philippine Sea na posible umanong humantong sa isang malaking gulo. Iniulat ito matapos nangako ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito pababayaan ang Ayungin Shoal at ipagpapatuloy
ang mga ginagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna ng pagiging agresibo ngayon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Binigyang din ito ni National Security Advisor Eduardo Año sa isang debate sa plenaryo ng Senado tungkol sa panukalang budget ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Inakusahan kamakailan ng gobyerno ng Pilipinas ang isang Chinese Coast Guard vessel ng paggamit at pagbomba ng water cannon sa isang Philippine vessel na nagsagawa ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre na matatagpuan sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng NTF West Philippine Sea ng CCG at Chinese Maritime Militia ay agresibong hinaras at hinarang ang isang Philippine vessel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mapanganib na maneuver sa pagtatangka nito na hadlangan ang ginawang resupply mission ng AFP. Sinabi ng task force ng Philippine Embassy sa Beijing ay agad na nagsampa ng diplomatic protest sa Chinese Foreign Ministry dahil sa insidente at sinabi ni Año na hindi sila matatakot sa mga illegal na aksyon ng CCG. Sisiguraduhin din nila na ang rotation at resupply mission ay palaging magtatagumpay. Sinabi rin ni Año na mandato ng gobyerno na protektahan ang BRP Sierra Madre na kung saan ay nakaground sa Ayungin Shoal para magsilbing isang outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea at binigyang diin rin niya ng lugar ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas.